ilang magsasaka sa Candaba sa lalawigan ng Pampanga ang nagrereklamo. Sila ang mga lumahok sa programa ng National Food Authority. Naloko na raw sila ng mga rice trader kung tawagin sa pag-angkat na bigas. Sila pa raw ang pinaparesto dahil sa mga smuggling ng bigas o rice smuggling. Nakatutok si Emil Sumangil. Eksklusibo. Dito sa liblib na barangay ng Mapaniki, Candaba, Pampanga, naninirahan ng ilan sa mga magsasakang miyembro ng mga kooperatibang lumahok sa programa ng National Food Authority o NFA noong taong 2012. Sa ilalim ng programang ito, binigyan ng pagkakataon ng mga farmers cooperative na makapag-angkat ng bigas at kumita sa gitna ng sinasabing rice crisis noon. Pero ayon sa mga kooperatibang dumulog sa GMA News, hindi na nga sila binayaran ng tama. Napunta pa sa mga higanting rice importer na nakipagsabwatan umano sa mga tiwaling opisyal ng NFA ang rice allocation o ang itinakdang dami ng bigas na maaring maangkat ng mga farmers cooperative. Ang mabigat pa raw ngayon, sila pa ang pinaaresto ng 3rd Division ng Court of Tax Appeals dahil sa reklamong rice smuggling na inihain ng DOJ sa Legazpi, Albay. Sana po lumabas na po sila at arapin nila ang mga pinaggagawa nila. Huwag ang mga farmer na walang kinalaman na naghihirap dito sa probinsya. Parang napagsamantala nila dahil sa sabi nila silang bala sa mga kaso na mga ganyan na problema. Bakit ngayon nagkakaproblema ang mga co-op? Sa Notice of Award, makikita raw kung paano pineke ang kanilang mga lagda. Sabi ng mga opisyal ng kooperatiba na aming nakapanayam, isang rice trader na nagngangalang Eleonor Ella Rodriguez, ang kanila raw nakatransaksyon at siyang nagpakilala sa kanila sa isang Lea Echeverria. Makikita ang umano'y lagda ni Echeverria sa Deed of Assignment. Sa transcript na ito na mula sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Food and Agriculture, nabanggit ng umano'y rice smuggler na si Davidson Bangayan ng isang Lea Echeverria na kanilang tauhan sa DGL Commodities Incorporated. Base sa court records na nakalap ng GMA News Research, tumayo bilang attorney-in-fact si Echeverria ng 22 kooperatiba noong 2012. Nakapag-angkat ng bigas sa mga kooperatibang ito sa ilalim ng Private Sector Finance Importation Program ng NFA. Kasama rin si Echeverria sa mga ipinatawag ng Senado noong 2012 sa investigasyon ng rice smuggling. Ayon naman sa abogado ni Bangayan na si Attorney Benito Salazar, hindi raw konektado sina Echeverria at Rodriguez kay Bangayan. Naririnig lang daw niya ang mga pangalan ng mga ito sa rice industry at Senate hearing. Sinisikap pa naming kunin ang pahayag ni Echeverria at Rodriguez. Kung ang mga magsasaka ang tatanungin, hindi na raw mahalagang maibalik pa ang kanilang mga pinuhunan. Ang mahalaga, malinis ang kanilang mga pangalan at managot ang tunay na nasa likod ng kalokohang ito. Parang yung maliliit, parang lalong lumilit sa kanilang ginagawa. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.